Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Siyempre andito na naman ang inyong kaibigan si Kuya Arvin, maghahatid ng mga kwento na kapupulutan niyo ng aral at inspirasyon sa papagaling niyo sa inyong karamdaman sa GERD, acid reflux, anxiety at saka yung iba may depression at yung iba kinapitan na ng mas maraming mga masamang pakiramdam. Hindi ko masasabing sakit, eh, kasi yung katulad ng sakit na meron tayo, ito ay, minsan may package ano, may mga kasamang hindi mo maintindihang pakiramdam, hindi mo maipaliwanag minsan, nakakalito. Ano, alam na alam niyo 'yan mga idol. Siyempre, ako meron akong naging problema kagabi, hindi ako pinatulog. Oh, ibang ibang dahilan, kukuwento ko din sa inyo maya-maya. Ano, ibang dahilan. Kaya yun, naisipan kong gumawa at mag-relax. Kasi 'di ba kinukuwento ko naman sa inyo na tayong mga ganitong, sitwasyon ng ating buhay, ano, sitwasyon ng ating buhay ano, dahil siyempre tayo may mga anxiety 'di ba sabi ko, hindi 'yan ano, hindi 'yan basta-basta mawawala, mina-manage ano. Ibig sabihin hindi 'yan gagaling ng yung totally walang-wala na. Siyempre tao tayo, andiyan yung takot, pero yung takot natin kapag na-manage mo, ano, oo, hindi siya yung kusang no-normal yung feelings mo o magno-normal yung relaxation mo. Kasi yung dati na pamumuhay natin kapagka natakot tayo, kapagka nabigla tayo, 'pag nagulat tayo, a few seconds, a few minutes, balik sa normal, relax ka na uli. Tayo na nagkaroon ng anxiety, hindi gano'n. Natakot ka o kaya nagulat ka, hindi siya lalo na yung takot, hindi siya basta-basta babalik na mare-relax ka na uli o normal na wala na parang wala na lang, ano, hindi gano'n. Pero kapagka sinabi mong magaling ka na tulad ko, nasasabi kong magaling na ako kasi, naibabalik ko yung, normal na naire-relax ko sa pamamagitan ng, management, nama-manage ko. Ano, hindi man siya kusang bumabalik, naiisip ko, kailangang ibalik ko." 'Yan, 'yun yung ano, 'yun yung, kagandahan ng 'pag magaling ka na sa anxiety, ano, 'yan. Anong gamot sa anxiety? Ano, kung nanood ka ng mga vlog na sinasabi ko, ano ang gamot sa anxiety? Management. Ano, management, hindi ano, hindi medication, hindi, oral, hindi kung ano-ano, hindi synthetic. Sabi natin, bili ka ng gamot sa butika, ano ibibigay sa'yo, synthetic. O tawag natin gamot, pero ano yung, pinagagaling nun? Hindi yung anxiety. Ano, hindi anxiety ang pinapagaling nung gamot. Ano pinapagaling nung gamot? Yung, sintomas nung sakit mo. Anytime, anywhere, um, uulit at uulit at uulit na mararamdaman mo yung sakit mong yun. Kasi hindi nga yun yung, inaayos nung gamot. Ang inaayos ng gamot ay yung, sintomas, yung symptoms, ano, 'yan maliwanag 'yan, ha, 'yan. Yun nga, dahil, para, hindi ako matakot sa naramdaman ko, sa naging problema ko, ano, na sakit kagabi, ano, buti na lang, 'di ba may mga video ako na sa reels na mga, painting sa opisina na isa ako sa mga, nag-asikaso. Ano, yung section namin at isa akong, ah, nag-manage nun 'no. Um, hindi ako nagpi-paint ano, hindi ako nagpi-paint pero mahilig din ako, nagagandahan ako. May pagka-artistic din yung isipan ko kaya
naibigan ko dahil nga do'n sa ginawang 'yun, naibigan kong bumili nito, 'yan. Nung hindi ako makatulog parang hindi ako matakot, 'di ba sabi ko papaano magre-relax, papaano makontrol yung takot, maghanap ka ng relaxation, maghanap ka ng relaxation para sa'yo. Ginawa ko, ito first time ko, kauna-unahan kong ginawa, ipininta ko yung pinakamahal kong tao, misis ko, 'yan. Hindi man siya gaanong kagandahan, at least nagawa ko. First time 'yan, ah, kauna-unahan, sana madagdagan, 'yan, 'di ba? At least naka-frame na, oh, meron na akong isasabit, oo, 'yan. Tapos kanina bumili ako nito, 'yan. Sinong sinong may magandang loob na magbibigay sa'kin ng gamit sa pagdo-drawing. 'Yun mga ka-idol, hindi ito yung topic natin, ha, hindi 'yan yung pag-uusapan natin. Binanggit ko lang 'to, sinabi ko lang 'to kasi, hmm, ah, additional 'to yung takot kung papaano ireresolba. Alam niyo ba nakatulog ako kagabi, tapos bising-busy ako kanina talagang sana ano bang oras na, may orasan ako dito, eh. Naku, walang battery. Anong oras na? 9:35 na ng gabi. Maya-maya tutulog na ako para 4:00 na madaling araw ako nakatulog. Tapos gising ako ng 5:00, isang oras. At least nakapagpahinga ako ng isang oras. Matindi din yung trabaho ko kanina, ang dami kasing trabaho. Um, Tapos yun nga, yung problema ko, sinolusyunan ko kanina. Yung sakit na nararamdaman ko, problemang medikal ko, sinolusyunan ko kanina. Ito muna, papaano ko sa inyo yung topic at least alam niyo naman yung topic kasi nabasa niyo naman dun sa nabasa niyo naman dun sa thumbnail ko, dun sa, aking title Ang topic natin ay yung tungkol sa hmm, yung naging nabanggit ko na ito sa mga vlog, eh. Alam ko naging nagkaroon na rin ako ng topic na ganito, um, yung yung pagkakabulol ko at saka yung paos na pagsasalita. May nag-comment kasi actually maraming nagko-comment nito, maraming nagtatanong nito. Marami. Kasi akala ko nung una ako lang, akala ko may problema ako, natatakot na rin ako noong siyempre pinipilit kong i-relax yung sarili ko. Pero ano, gumawa ako ng hakbang, ng paraan para, hindi magtuloy-tuloy yung takot Ito yung pag-uusapan natin ito yung pag-uusapan natin pero, um, ikukuwento ko muna yung naging problema kagabi. Kasi siyempre iniintay niyo din yun kasi may may aral din ito para sa inyo may, kung may experience ka ng ganito, siyempre preventive para sa inyo kasi mahirap sa katulad natin na may anxiety, yung magkaroon ka ng isang, problema lalo sa medical na nalilito ka kung maganda na yung may sharing na maihandog ako sa inyo, kahit hindi ito yung topic. Eto mga idol, 'di ba nagpapagawa ako ng bahay, tapos yung paligid linilinis ko. Actually mga idol, nag-uumpisa ako, naglilinis talaga ako, nag-uumpisa akong gumawa ng garden. May mga ilang tanim na ako na garden, meron akong ubas, 3 puno ng ubas, ano, um, mahaba na siya. Yung ubas ko yung labag niya, yung iniangat na niya, mga hanggang dito ko na, siguro sa leeg, 'yan, mahaba na siya. Tapos, meron akong talong dun na 11 puno ata, tapos meron din akong sili na tanim.
May mga ano pa, may mga itatanim pa ako, inaayos ko pa yung tataniman. Tapos siyempre para saan ba yung ano, yung mga gulay. Kasi iyan yung sinasabi ko sa inyo, eh, na magandang ano, magandang, pagkain. Ano, para tuloy-tuloy yung ating, paggaling. Ako naman, yoong nakamtan kong kagalingan maging tuloy-tuloy siya na hindi agad-agad bumalik sa problema. Ano, alam ko namang anytime babalik naman, bakit hindi? Patanda tayo, yung pagtanda natin pahina ng pahina yung immune system. Kahit pa sabihin natin na, palakasin, palakasin, pero iba pa rin yung lumalaban tayo, nagpapalakas tayo kaysa dun sa hinahayaan na natin na sinisira ng sistema ng panahon. Ano, 'yan, nililinis ko yung paligid. Yung mga basura na nabubulok, pinagsasama-sama ko siya sa isang parte sa gilid ng lote. Inaayos ko siya dahil nga nagpapagawa ako ng bahay, gumagamit diyan ng mga matutulis na mga sangkap tulad ng mga pako o kaya ng, kawad. Yun, sa paglilinis ko dun, sa pag-aayos ko nung mga nabubulok na yun, meron pala dun napabaon na kawad, lumampas sa tsinelas ko, natusok. Binalewala ko yung Sabado, binalewala ko, sabi ko pinadugo ko, ano sinugatan ko yung sugat, dahil nga kawad maliit, pinalaki ko. Pinalaki ko siya para malinis, malinis sabi ko, "Okey na 'to." Kaso yung kawad nakabaon yun sa lupa na nung matapakan ko umalsa. Siguro may mga gaganon kalalim. Napadugo ko naman siya, nalinis ko naman ng Aquaxinada at saka Betadine. Sabi ko, "Okey na yun." Unang gabi, wala naman akong problema dahil pagod ako, nakatulog ako ng maaga, nagising ako ng maaga. Nagtrabaho ulit ako dun sa garden, naglilinis ako at gagawa ako ng panibagong mga taniman. Ano, talagang magtatanim ako para sa, preventive ng pamumuhay ko sa masarap na buhay na meron ako. Hindi na bibilhin, sariwa-sariwa, tsaka organic. Ano, yung pini-preserve ko dito maging organic ano, less chemical, babawasan ng chemical. Yun, nung hapon, nung gabi may iba na akong pakiramdam para naglalakdiyo ako, tapos parang may sumasabit sa lalamunan ko, masakit yung mga kalamnan ko. Sabi ko, "Ano 'tong nararamdaman ko, dapat wala akong nararamdamang ganito kahit pagod naman ako. Ano, kahit pagod naman ako, hindi dapat gano'n." Nag-search ako, siyempre, mahalaga yung may alam kasi nangyayari. Sabi ko, ang nangyari lang sa akin natusok ako nung kinabukasan ano. Nag-search ako, sabi ko, "Ano ba yung tetano?" Di ko din alam, ha, no idea. Akala ko tetano nakuha sa, at kalawang, ano sa isang kalawang. Akala ko kapagka natusok ka ng may kalawang puwede kang ma-tetano, hindi pala, dun ko natuklasan, hindi lang pala yun. Hindi pala kalawang, bakterya pala yung tetano. Yung isang sugat kahit anong klaseng sugat, pagka napunta ka sa maduduming lugar, puwede kang ma-tetano. Halimbawa, yoong tumusok sa akin galing sa putik sa lugar na yun, may bakterya yung lugar na yun, natusok ako, puwedeng sumama dun. Posible, posible yun. Ano, posibleng nangyari sa akin yun. Yun kaya nga gusto kong, i-share sa inyo ito kasi baka meron kayo, maranasang ganito, at least alam niyo na mahalaga ang pagpapabaksin. Ano, kontra sa bakteriyang yon, yung anti-tetano, 'yan. 3 years pala yung validity nun sa katawan natin. Um, nagpaano ako, anti-tetano ako kanina, para ano man mangyari, masugatan muli ako dun, no reaksyon. Yun nga lang, may gamot, yung vaccine nagpunta ako ah, City Health, mali pala yung napuntahan kong ano. Sabi nung kapatid ko taga City Hall, "Kuya, meron pa dun sa kabilang ano, dapat dun ka ano, kasi dun may vaccine talaga dun, libre, libre yun, sa city." Dun sa pinuntahan kong isang site, wala silang ano, wala silang, vaccine.
Hindi naman hindi ko naitanong kung dun sa ibang center nila meron. Dito kasi sa lugar namin ilang ilang center ang meron na City Health ano, ah, yun katapat ng opisina namin provincial hospital dun ako nagpunta. Ngayon, libre din naman. Ang problema lang 'pag walang available, kalimitan walang available, lalabas ka, 'di yung ibang ibang gagamitin libre. Yun ang vaccine, sa labas ko binili, gumastos ako siguro nagastusan ako ng 500. Meron turok dito tsaka dito. Tapos, may reseta siya, antibiotic, mataas at antibiotic para daw yung bakterya, yung bakterya mapatay, mas mabilis ano. Um, Walang available dun sa provincial hospital, ano, walang available. Bibilhin ko pa rin talaga ano, sa labas. Kaya ang ginawa ko, sabi ko nga sa inyo, gamitin niyo yung ano, yung mga source ng gobyerno. Pumunta ako sa ano, sa city city ulit, sa pharmacy dun. Oh, nakahingi ako ng Coamoxiclav, 'di ba? Hindi naman problema minsan yung ano, at least itong shini-share ko sa inyo, hindi lang ano, pati yung pagpapagamot niyo kung gusto niyo magpagamot, shini-share ko sa inyo na may mga libre. Dahil madaming mga kaibigan natin dito, umiiyak na lang, "Wala akong ano, gusto ko magpagamot, wala akong pampagamot, wala akong pera." May mga source ang gobyerno na puwede mong puntahan para magamot ka. Ano, facilities at saka manpower. Ano, 'yan ha. 'Yan, tip na lagi kong binabanggit ano, marami 'yan pati laboratory, nakakalibre tayo. Ano, at madaming beses akong nag-vlog na 'yan, kinukuwento ko. Actually, hindi ko ngayon kailan ko lang din natuklasan 'yan, laging private ako, laging gano'n. Meron pala sa gobyerno, bakit gagastos ako, ang mahal-mahal na ng bilihin ngayon, kulang na 'yung sinasahod ko tapos pati itong medical problem ko, sa halip na kakainin na ng pamilya ko, aagawin ko pa para lang magpagamot ako. Puwede naman palang libre, bakit hindi dito tayo sa libre? Ano, binayaran ng gobyerno 'yan, ah ano natin, gamitin natin, 'yun. 'Yun ha, at, yung pinag-uusapan natin balik tayo sa ating topic, ano, eto mga idol, sabi ko nga sa inyo marami ang mga nagtatanong nito ano, yung sa, yung napapansin niyo naman may pagkabulol pa rin ako. Ito siguro ay long term effect nung acid reflux ano, yung pang-unawa ko dahil dito kung papaano ako nagkaroon nito, siguro ishi-share ko sa inyo, ito yung pang-unawa ko at, yung gamutan yung mga ano, kung kaya pa siguro sana kaya pa, yung mga yung mga bago ano, pero sa akin, kuntento na ako, okey na sa akin kung ganyan. Alam ko naman siguro, payag na ako, nagkaroon ako ng ganitong problema siguro ito yung long term effect sa akin ng acid reflux, ano. Yun nga, ito nga pala, shoutout ko si ano, ito yung huling nag-comment nito, ano, huling nag-comment nito sa magandang, food supplement sa GERD. Ano, dun niya pinanood 'to, dun siya nanood na nag-comment siya, anong 2 days ago. Ano, shoutout kay Ariel Ortega. Ano 'yan, "Sir, magandang magandang gabi at, itong kuwentong ito ay handog ko sa iyo at sa maraming mga kaibigan natin na laging sumusubaybay sa akin. Siyempre, bago natin pag-usapan ang, kuwentuhang ito, hihiling ako sa inyo. Gusto ko din naman sanang maraming makapanood ng mga video ko. Bakit? Kasi ang bawat isang tao na nakakapanood ng video ko, matutulungan ko. Ano, makakatulong ako sa inyo. Siguro sabihin na natin na, "Oh, Bu, bola, Bu, bola, gusto mo lang madaming manood para, maganda yung kita mo sa YouTube." Impokrito. Ano, kung may pera diyan bakit hindi ko hahangadin? Totoo, gusto ko din kumita. Bukod dun, ang purpose ko talaga mula't sa simula, ano, kung hindi ako na-monetize, tuloy-tuloy ko pa rin namang gagawin ito. Ano, tuloy-tuloy kong gagawin 'to kasi nga, gusto kong makatulong sa katulad ng mga nararanasan ko dati. Kasi mahirap, ano, mahirap.
naranasan ko 'to, bakit kailangan maranasan pa nung iba kung may kakayahan ako, hindi naman ako babayad, may internet naman talaga ako, may cellphone naman ako. Ano, wala naman akong babayarang iba, wala namang additional fee para sa akin para makapagbigay ako ng, payo para sa mga kaibigan ko. Ngayon, ano, makapag-coach ako kung papaano kayo gumaling, ginagawa ko at gagawin ko pa rin. Ano, siyempre hangad ko din na mas matindi, mas maganda yung, pagbibigay ko, hindi lang payo. Ano, kung gumanda yung kita, gusto kong yung part ng kahit 10 lang, kahit sa umpisa lang, magbigay ako ng maliit na tulong sa bawat, followers ko na halimbawa, may maganda na akong kita, yung mga food supplement dito, puwede kong, mamahagi ng libre sa inyo. Ano, kasi sa ko ba ako gustong-gusto kong mamigay. Ano, gusto kong mamigay, kaso saan ko kukuhanin? Wala naman akong ibang pagkukuhanan kaya yun, request ko sa inyo, subscribe niyo naman ako tapos, like, comment. Tapos share niyo yung video ko at bahalang araw 'pag dumating ito, andito pa rin kayo, baka isa kayo sa mabigyan ko ng, aginaldo, aginaldo. Gusto ko makapamahagi ng food supplement kasi isa ito sa daming topic na ginawa ko na ang nagpapalakas sa resistensya natin ay ang mga pagkain, lalong-lalo na ang mga food supplement. Kaya nga ito'y nauso, kaya nga ito ay madami sa market. Kasi alam ng mga, dalubhasa na magagamit ito. Kasi nga alam nila sa makabagong panahon maraming sakit ang dadapo sa tao. At pagdapo sa tao nito, ang solusyon palakasin ng resistensya sa tamang nutrition. Ano ang tamang nutrition? Kasama na diyan yung mga supplement. Ano, kasi yung sa nutrition na papasok sa ating katawan, mga supplement yun. Yan yung pagkain ng mga cells natin tsaka ng mga organ natin na siyang nasisira sa panahon ngayon. Oo, kahit nung unang panahon nasisira yan, kaya nga nung unang panahon may namamatay din, pero mas mabilis masira sa ngayon. Ano, yan mga idol, ah, ano, okey na, okey na na isu-subscribe niyo na ako. Tsaka ila-like niyo ako tapos, pindutin niyo yung notification bell, yung bell icon. Tapos, i-all niyo na yun para lahat ng mga video ko mapanood niyo. Tapos, i-share niyo ako, ipasa niyo sa mga kaibigan niyo na kahit nga walang sakit, bakit? Kasi yung shini-share ko dito preventive na, na wala sila ngayong sakit, puwede sila magkasakit kung hindi nila alam na may ganitong sakit, may ganitong karamdaman na nakukuha sa makabagong pamumuhay natin. Ano, wala sila ngayon pero bukas makalwa 'pag hindi nila inayos ang kanilang lifestyle, posible na makatulad natin sila, ayan. Kaya yung mga kaibigan niyo, kamag-anak niyo, ipaliwanag niyo 'to, pakita niyo sa kanila yung mga video kasi ito yung mga nararanasan natin na posibleng maranasan nila pagdating ng araw 'pag hindi nila inayos, pagka, nawili sila, pagka, ah, nalinlang sila sa masarap na buhay, masarap na pagkain. 'Yan mga idol. 'Yan si Sir Ariel Ortega sabi niya sa akin, "Good PM bro, dumating din ba sa'yo yung hindi nawawala yung pamamaos mo? Thanks." 'Yan. Maraming salamat din, kaibigang Ariel Ortega. Yung kuwentuhan natin, yung huntahan natin, ito yung pinakapuso, ito yung pinaka-heart, ito yung, talagang topic natin, yoong, katanungan mo. Gano'n din yung mga, maraming mga kaibigan natin na nagtanong ng tungkol diyan at, patuloy na nararanasan 'yan. Sabi ko nga kanina, ang karanasan kong ito, nung una hindi ko alam, akala ko ako. Masyado akong natakot. Ano, anxiety, pumalo na maigi. Kasi akala ko nung una stroke. Kasi nangingiwi ka, maya't-maya natingin ako sa salamin, tingin ako sa salamin. Natingin talaga ako sa salamin maya't-maya kung ako ay ngiwi, kung tagilid yung mukha ko.
Kasi may pamilya ako na ang history, stroke, marami. Marami akong mga, matatandang kamag-anak, ah, kinamatay o, kasalukuyan stroke. Kaya ano tinitingnan ko. Tapos siyempre yung may acid reflux, may time talaga na pakiramdam niya kumakapal yung mga ilang parte ng ano mukha niya ano. Akala ko ano tapos 'pag nagsasalita nga ako, bulol. Naano niyo naman 'yan, nakikita niyo naman minsan sa akin pagka nagba-vlog ako, maraming anong bulol. Actually, na-bully nga ako dito sa pagba-vlog, eh, bulol daw ako magsalita. Eh, anong magagawa ko? Yun ako, yun ako. Dati naman hindi. Um, Na-realize ko kasi ang nangyari, may vlog akong ginawa tungkol diyan, madami ang may mga nag-comment na sila din nakakaranas niyan. Lumakas ang loob ko sabi ko, yun yung natatakot ako, eh, na ba't ako'y bulol? Tinapik ko yun. Yung may mga nag-aano ko-comment, naranasan ko yan tapos may mga nakakausap ako naranasan din nila. Tapos 'pag tinatanong ko sa doktor, hindi yan hindi yan parte ng ano, ng acid reflux. Ang acid reflux dito lang. Oo nga naman ang layo, andito, bulol. Iche-check ako normal naman sa lahat pagka na-check tayo na laboratory kung ano-anong ginawa sa atin, normal, wala namang problema. Sabi ko, ang sakit ko acid reflux lang, malamang inisip ko na lang sabi ko, acid reflux lang 'to, acid reflux lang 'to, yun tama nabululan naman ako. Ano kasi, hirap minsan parang umuurong yung dila. Kasama niyan yung pamamaos na tinatanong ni Sir Ariel, ano, kasama siyempre yung pamamaos, yun, ah, na-mindset na ako na acid reflux kasi walang nakikita sa ibang sakit, acid reflux. Ngayon, sa pagtagal ng laban, sa pagtagal ng pag-aaral ko sa sakit na meron ako, sa pagtagal na namo-monitor ko sa ibang mga kapwa natin, sa mga grupo-grupo, dito na lang sa nagkaroon ako ng, YouTube, dami akong naging kaibigan. Ah, Ilang libo na ba 'to? Tingnan natin ha. Ano ko ba babalik dashboard. 5,324 5,324 na tao ang naging kaibigan ko. Karamihan dito may acid reflux. Gano'n kadami at karamihan diyan nakakakuwentuhan ko. Ano, 'di ba? Ah, Madami ang nagkukuwento na naranasan nila 'yan. Kaya mindset na ako, acid reflux. Acid reflux ang dahilan. Ngayon sa pag-aaral, kapag sa tagal ng problema ko sa acid reflux, mainit 'di ba kinukuwento ko mainit 'yan, napakainit 'yan, parang asido ng sasakyan, yung asido ng ating katawan, gano'n kainit. At ang ating esophagus wala siyang coated na protection para diyan sa mainit na asido. 'Yun yung dahilan, sa sobrang init na 'yun, naapektuhan yung aking esophagus, yung hanggang dito sa lalamunan, hanggang sa may dila, nagkaroon ng, epekto. Sabihin man ng doktor na hindi yan koneksyon, di yan wala yan, maliwanag sa isipan ko, may koneksyon. Dahil sa init na yon, yun ang naging dahilan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ito nakasulat sa libro. Ano, hindi yan nakasulat sa libro. Pero dadating ang araw, mababasa natin sa libro yan dahil hindi lang ako ang nakakaranas niyan, marami tayo. Mapapalagay sa libro na konektado yan dun sa acid reflux. Di ko lang alam kung ano, pero sa tingin ko, long term effect ito. Matagal na epekto ito na ano, kasi nagkaroon talaga ng damage, nagkaroon na ng damage. Um, 'Yun, yung pangkabulol at saka yung pamamaos, katulad ko napapaos na naman ako, sa pagsasalita. Tapos mahina na tayo, halimbawa, ang trabaho natin magsalita na magsalita. Dati naman ginagawa mo yung pagsasalita na pagsasalita, hindi ka namamaos dahil nga
sa nagkaroon ng epekto sa lalamunan natin yung acid reflux at palagi tayo nag-a-acid reflux pa rin, mahina na siya. Ano, kaunting salita mo na lang na mamaos ka na, ano, at, parang magiging long term effect din 'yan, ano. Kaya yung tanong ni Sir Ariel, opo, 'yun naman ay madaming vlog na rin ang nabanggit ko 'yan, ngayon finokus ko na rin at ginawa kong topic. Opo talaga, kahit po magaling ka na, kahit, katulad ko magaling na ako, nakakaranas pa rin ako ng ganyan kasi nga long term effect. Um siya yung dahilan minsan naaalala ko na naghirap ako sa GERD. Ano, bakit nasabi kong siya ang dahilan kasi 'pag, nagsasalita ako mismo nakakapansin sa sarili ko, paos na ako o kaya ay, um, bulol ako. Ito yung, nakuha ko sa acid reflux. Ano, malungkot dahil hindi ko pa maibalik yung original, pero sabi ko nga, hindi naman natin kayang ibalik yung original tayo nun. Unang-una patanda na tayo tsaka ano talaga, nagkaroon ng, long term effect para sa atin. Ano, 'wag na nating hanggatin impokreto tayo kapagka sinabi natin na ano, na gagaling tayo ng 100%. Ano, hindi. Hindi mo na maibabalik minsan yung kasi ang mga sakit nagkakaroon yan ng long term effect. Ano, sakit naman sa kalooban natin kapag hinangad natin yung alam natin na hindi natin maaabot. Ang solusyon, anong solusyon? Akala ko nga pagka gano'n, iinom ka daw ng maligamgam na tubig, ano, hindi pala. Kay Doc, yun na naman, kaibigan natin doktor, ano, sa kanya ko din 'to natutunan. Kay Doc, Atoy, tsaka kay Doc Gary, ano ang apelyido nito, si Doc Gary, basta si Doc Gary, ayun 'no, natutunan ko din 'yan sa kanya, may mga topic din siya nun, na ang kailangang inumin ay malamig na tubig, ano, para, ma-relax yung lalamunan. Akala ko pagka gano'n namamaos tayo, maligamgam na tubig, hindi, kailangan pala malamig na tubig. 'Yan ay natutunan ko sa mga kaibigan nating doktor at kung hindi niyo napanood yung mga kuwentong yon ng mga doktor na 'yan, Gary C, ano, si Doc Gary C, paborito ko din 'yan, ano. At saka mga paborito ko din yung ano, nanonood din ako ng mga kapwa ko vlogger na nagkaroon ng problema na ganito, ano, 'yan, nanonood din ako. Inaanyayahan ko yung lahat ng mga subscriber ko na manood din kayo sa ibang mga vlogger. May mga, matututunan kayo, malaki ang matututunan niyo sa kanila. Bakit? Bakit? Kasi karanasan nila 'yun. Yung karanasan nila ano, hindi man 'yan ituturo ng doktor mo, pero totoo na okey sa kanila 'yun. Ano, totoong, nakakagaling 'yun kasi gumaling sila do'n. Ano, sabihin natin na hindi pa sila lubos na magaling yung iba, pero, nalampasan nila yung pagsubok sa panahong 'yun. Ano, kung bumalik man 'yun, at least solusyon 'yun dun sa, sintomas na nararamdaman nila dahil dun sa acid reflux. Ano, 'yan mga idol. At sana, kahit papaano nakapaghatid na naman ako ng impormasyon na, may aral para sa inyo at, inspirasyon. Ano, gusto ko kasing maging inspirasyon niyo ako na katulad ko, gumaling din kayo. Ano, kaya yung sabi ko sa inyo, isang ano lang 'to ha, isang bulong na ba, bulong na lang, subscribe na lang. Ano, subscribe na lang yung mga sinabi ko kanina. Ano, ba-bye at saka God bless you, ingat tayo lagi at open-minded. Pagaling tayo. Ba-bye, God bless you. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem